Ayan. Perfect. So ano ba ang stock market, no? Pag-usapan natin. Dahil nga ang mga Pilipino mahilig negosyo, no? Maraming negosyo ang mga Pilipino yan, iba-ibang klaseng negosyo. Nakakatuwa ang mga Pinoy, magaling mag-isip ng mga pangalan ng um, negosyo. So ang number one challenge ng isang negosyo na nag-expand, no? Negosyo na nag-expand. Can you share ano sa tingin mo yung challenge ng isang negosyo na nag-expand? Ibig sabihin lumalaki na negosyo. So hindi na 'to yung startup, hindi yung nagsisimula lang. So pag lumalaki ang negosyo, ano ang number one na nagiging challenge? Can you chat sa chat box, ano sa tingin mo yung nagiging challenge ng isang negosyo pagka lumalaki siya? Meron ba kayong naiisip or meron ba kayong idea kung ano yun? More competition. Tama. Tama yan si Ethan. Ano pa? Ano pa naiisip nyo na magiging challenge pagka lumalago? Budget, operation, capital na tumbok. Yan, natumbok, no? Capital, puhunan. Yan ang pinaka-primary challenge na sinosolve ng stock market, additional capital, no? So, kung merong negosyo na nag-expand, no, ang um, challenge niyan is additional capital, the need for additional capital. Maybe magtatayo ka ng bagong branch, 'di ba? So kailangan mo ng pampatayo ng bagong branch or ng bagong factory, or maybe kailangan mo mag-expand ng production, no? So kailangan mo ng bagong machineries, or maybe may bago kang product line na kailangan idagdag. So kakailanganin mo ng additional capital. Para sa mga negosyo, no, ang most common na source of capital ay ang dalawa na yan, no. Number one will be debt financing. Ibig sabihin, mangungutang ka. So dito sa Pilipinas, mangungutang ka sa mga bangko para makakuha ka ng additional capital. Okay naman yan, no. Maganda rin na ano yan. Pero syempre, kailangan maaprobahan ka. At the same time, no, merong cost associated pagka utang ang ginamit mong pangkapital. Kasi syempre, meron niyang tinatawag na interest na kailangan mong bayaran. Yung pangalawa will be equity financing. So dito na pumapasok yung stock market. Ibig sabihin, no, pupunta ka ngayon sa stock market, sasabihin mo na i-offer mo yung company mo, yung shares of stocks ng kumpanya mo para people can invest sa iyong kumpanya. So sa pamamagitan na 'yon, no, makakakuha ka ng additional capital coming from mga investor na magagamit mo. So ito, hindi katulad ng debt financing na kailangan mo magbayad ng interest. Dito wala kang babayaran na interest. Kasi nga ito yung mga tao na mag-iinvest sa kumpanya mo. So paano mangyayari 'yon, no? So yung kumpanya is mahahati yan sa shares of stocks. So yan yung pumapasok sa stock market. Kaya ang sabi natin kanina, yung stock market ay palengke o supermarket ng mga shares of stocks. Ano ba yung shares of stocks? Ang shares of stocks is fractional ownership ng isang kumpanya. So ibig sabihin, pag bumili ka ng shares of stocks ng Jollibee, totoo na part owner ka ng Jollibee, 'di ba? Talagang isa ka sa may-ari ng Jollibee. Depende kung gaano karaming shares yung binili mo. So ganun din yung ownership mo sa kumpanya na 'yon, no? So pero siyempre hindi po pwede bumili ka ng shares of stocks ng Jollibee tapos pupunta ka sa Jollibee, sasabihan mo yung guard, pag dumating ako dito, ihanda mo yung table ko kasi isa ako sa mga may-ari ng Jollibee, no? So hindi lang po pwede yun kasi baka mas marami pang shares of stock sa yung guard, no? Pero totoo na pag meron ka shares of stocks, part owner ka ng kumpanya na yan. So, merong dalawang klaseng common type of stocks, no? Dito sa atin, no? Una will be common stocks. Itong common stocks, ito yung nabibili natin sa Philippine Stock Exchange, no? Ito yung karaniwang ginagamit sa pag-i-invest sa stock market. Yung pangalawa will be preferred stocks. Yung preferred stocks, no? Ito yung mga stocks na pag binili mo, makakatanggap ka regularly ng dividendo, makakatanggap ka regularly ng dividendo. Pero hindi yan utang, no? Pero nakakatanggap ka ng dividendo. So, paano yung mga kumpanya makakakuha ng pondo
galing sa public para magamit nila sa kanilang negosyo. So magsisimula yan sa tinatawag nating IPO. So kung narinig mo na yan, no, IPO, Initial Public Offering. Sa IPO, yan yung initial, no, kung saan yung kumpanya ay magsisimula ng tumanggap ng investor sa public, no? Dati sila lang magkakapatid ang may-ari, dati silang pamilya lang ang may-ari, dati silang magkakaibigan lang ang may-ari. Pag nag-IPO sila, Initial Public Offering, anyone, no, na gustong mag-invest po pwede nang makapasok sa kumpanya mo. Pwede na silang maging part owner ng iyong kumpanya. Diyan yan magsisimula. So, silipin lang natin, no, kung ano-ano yung mga IPO na nangyayari sa ngayon, no? So hindi ko alam kung mali ito or whatever, pero hopefully nakikita mo lahat nung nasa baba, ito yung mga recent IPO na nangyari dito sa Philippine Stock Exchange, no? So makikita mo diyan nandiyan yung SPNEC na ngayon ay binili na yan ni MVP, no? Yung FCG, no? Figaro Coffee Group of Companies, no? Sila rin yung may-ari ng Angel's Pizza, no? Kung familiar ka, kung nag-order ka dyan sa Angel's Pizza, FCG yan, no? At marami pang iba na may mga REITs din na nag-IPO na at kasama na sa stock market. Ngayon, hindi lahat ng kumpanya ay nasa Philippine stock market, no? Marami ring mga matatagal na mga solidong kumpanya na wala sa stock market. Isa sa mga kilala diyan is National Bookstore, 'di ba? National Bookstore, napakatagal na 'yan pero wala pa rin 'yan sa stock market. May mga bali-balita na baka mag-IPO na ang National Bookstore pero hanggang ngayon wala pa rin. Ilan din sa mga kilala, Mercury Drugs, no? Mercury Drugs, grabe, sobrang solid na company yan pero hanggang ngayon wala pa rin yan sa stock market. At yung mga solid naman na kumpanya na nasa stock market, PLDT, SM, Ayala, no, nandiyan naman yan. Mga parating na IPO, no, na inaabangan natin. At actually yung sa Petron at saka sa Vistaland, no, nagkaroon na sila ng preferred share offering, no. Actually yung Petron tapos na to nung Friday, no. So kung hindi ka naka-invest sa Petron, hindi ka na makakakuha niyan. Ang pwede mo na lang tignan ngayon is yung Vistaland ni Manny Villar, no. Kasi hanggang September 25 pwede ka pa mag-subscribe diyan. Pero ito ay preferred share, no. Ibig sabihin pag nag-invest ka dito, makakatanggap ka ng dividendo. Cash dividend, no. Makakatanggap ka ng dividendo. Ang isa sa mga binabantayan natin na mag-IPO is yung PFR, no. Ito yung Prime Infra ni Ricky Rason, no. May mga narinig ako na pag daw yan ay nag-IPO na kasi dapat nung 2023 pa yan mag-IPO na-hold hinold nila hanggang ngayon nga matatapos na yung 2024, patapos na yung third quarter, wala pang balita kung mag-IPO sila ngayong 2024. Pero ang narinig ko, no, siyempre Ricky Rason yan, Tito Ricky yan, di ba? Isa sa mga malulupit na bilyonaryo at presidente ng mga malalaking kumpanya sa stock market, no? Andiyan yung ICTC, andyan ang Bloomberry Resorts. So yan yung mga kumpanya niya. Pag ito daw ay nag-list, ibig sabihin ang stock market natin ay nagsisimula ng or palakas na, paakyat na, no? Kasi syempre, kung titingnan mo yung listahan natin, yung mga nag-IPO, from IPO price, no? Hanggang ngayon, marami ring mga negative na, no? Lugi na. So pag pula yan, dito makikita mo, change from IPO price, makikita mo marami nang bumagsak, no? Alam mo, itong Upson, di ba? 65% down na siya simula nung IPO. So ibig sabihin nung bumili ka nung IPO, 65% na ang lugi mo ngayon, 'di ba? Yung Alter 41%, LPC, Balay, Pruta, yan yung Pruta 44% down na rin, no? Aslag, ayan. So may mga down na halos, no? Siyempre si Ricky Rason, no? PFR, yung prime infra niya, ayaw niyang ilis muna ngayon. Kasi nga pag nag-IPO siya, baka bumagsak din. So gusto niya, pag nag-list siya, maganda na yung market para umakyat. So ito sa mga tinitingnan natin
binabantayan natin na pag ito ay nagkaroon na ng start date or maybe na-approve na sa PSE, it can mean na paganda na ang takbo ng ating merkado. Alright, so far, do you have any question? Alright. So pag nag-IPO na yan, so makakabili na yung mga tao, no? Makakapag-invest na sa kumpanya, papasok lahat ng IPO proceeds sa kumpanya, gagamitin niya na yan sa pag-expand or kung saan niya man gusto gamitin or saan niya sinabi na gagamitin niya yung pera sa IPO. Pagkatapos yan, nakuha na ng kumpanya, no? Meron ngayong secondary market ang tawag natin, no? Ang mga stocks natin dito sa Pilipinas, hindi lang po yan available dito sa Philippine Stock Exchange. No? Hindi lang dito sa Philippine Stock Exchange nabibili ang ating mga stocks. No? Nabibili rin ang ating mga stocks sa New York Stock Exchange. No? Ang PLDT, no? Nakalisted dyan sa New York Stock Exchange. And ang huling nagpalis dyan sa Nasdaq is yung Hotel 101 ni na Injap. No? Listed na rin yon sa Nasdaq. Sa Singapore stock market, listed naman dito yung Emperador ni Andrew Tan, no? Emperador, listed yun dyan. Pero syempre, listed din yun sa Philippine Stock Exchange. Ayan. Ang Philippine Stock Exchange naman, meron yung 3 office currently dito sa atin. No? So kung familiar kayo, meron yan sa Ortigas, no? Yung Tektite. Meron din yan sa Makati, yung sa may Ayala Triangle or Makati Stock Exchange, no? So, yung pinakabago niyan yung nasa BGC sa Taguig. So, yun yung mga office. Currently, inalis na nila yung floor trading, no? So, wala nang mga nagtitrade sa loob niyan, no? Lahat na nagtitrade niyan nasa online na kasi computer na yung gamit kahit yung mga broker. So, yung mga napapanood natin before na nagtatawagan sa Pilipinas, wala na ngayon. Inalis na nila. And I think sa US ganun din, no? Parang plano na rin nilang or baka inalis na nga rin nila yan. So ano-ano naman yung mga kumpanya na nandito sa Philippine stock market, no? So ito lang yung ilan sa mga kilalang kumpanya na nasa Philippine stock market. By the way, para alam nyo lang, no, hindi po lahat ng kumpanya sa Pilipinas nasa stock market. Merong mga kilalang sikat na kumpanya wala pa sa stock market katulad ng National Bookstore. 'Di ba? Napakatagal na 'yan. Lumaki na 'yan, lumiit, whatever, no? Pero hindi siya listed sa stock market. May mga bali-balita na mag-IPO na rin 'yan. So, pwede, no? Pwede nating abangan 'yan kasi sila naman yung leading na bookstore dito sa Pilipinas. Isa pa yung Mercury Drugs, 'di ba? Mercury Drugs, hindi pa yan listed sa stock market. Isa rin sa mga matatagal na kumpanya, mukhang profitable na kumpanya naman, pero hindi pa rin listed yan sa stock market. So siguro ang tanong natin, no, Elmer, bakit ako kailangan mag-invest sa stock market, no? Hindi ba pwede na na ipon-ipon na lang?